Almost 4 minutes mark ng fourth ay bumalik na sa locker room si Lebron dahil di umano sa injuring nakuha niya. 14 points na ang lamang nun ng Sacramento. Stellar performance para kay De'Aaron Fox, 44 points, 4 rebounds at 4 assists. Samantalang si Lebron sa Lakers, buhat na buhat pa rin, 31 points, 5 rebounds at 13 assists. Na-injured ang paa ni Lebron na meron naman talagang injury yon since last season pa. Ito yung pinatreatment niya after All-Star. Base sa report, i-re-evaluate ang injury ni Lebron at malalaman pa sa mga susunod na oras or araw kung ano ba ang status niya para sa season. Wear and tear ang injury ni Lebron na anytime kapag bad timing pa siya na injured, hindi alam kung makakahabol pa ang Lakers sa top 7. Naka-bounce back naman ang Golden State mula sa malalang talo nila kontra sa Boston. Dito naman kontra Milwaukee Bucks, 29 points, 5 rebounds at 5 assists mula kay Steph na meron siyang 6 na 3-point shot. Umabot pa ang lamang ng Golden State sa 35 points. Kahit may injury si Giannis, naglaro pa rin para sa Milwaukee, 23 points, samantalang si Dame 20 points at 5 3-point shot. Papasok na sa critical moments para dito sa playoffs. Ang Lakers meron na lamang 18 remaining games. Base sa standing, kung makikita nyo yun sa ESPN, 1 game behind ng Lakers sa Dallas. Pero sa overall kasi, 2.5 ang Mavericks kontra dito sa Lakers dahil nasa kanila ang series kontra LA. Ang Dallas meron na lamang remaining games na 20. Race to top 7 muna ngayon. Ang Golden State meron pa natitirang 21 games. Behind sila sa Dallas ng 1.5. Ang Dallas mas mataas ang division ranking kontra sa Golden State. Ito yung binanggit ko dati na kapag nakuha ng Dallas yung at least 1 out of 3 sa remaining games nila sa Warriors, mapupunta sa kanila ang tiebreaker. Ang Sacramento nasa kanila na ang tiebreaker versus Lakers dahil 3-0 na sila sa series. Sila ngayon ang nasa second ng Pacific Division. Kapag tiningnan ng standing ay 3 games lang naman na naghihiwalay sa number 10 hanggang number 5. Pero kapag binilang yon, nasa 8 games talaga dahil win-loss record ang usapan kapag natapos ang 82 games. For example, ang Dallas at Pelicans, 2 games behind sila sa standing. Pero ang makikita doon sa win-loss record, 3-3. 6 na pagitan yun. Ibig sabihin para makalagpas ang isang team kontra sa Pelicans, kailangan manalo ng Kings, Dallas, Golden State at Lakers ng 3 hanggang 4 na sunod. Yung Pelicans at Suns kailangan matalo ng 3 or 4 na sunod din. Tulad ng sa Dallas, nagkaroon sila ng 3 sunod na talo kahit pa yung Warriors natalo versus Boston pero nanalo sila versus Bucks, nakadikit sila ng 1 game na lang dahil tabla na sila sa loss record. Kaya sa next 5 games, kung sino ang magkakaroon ng 3 panalo at kung sino naman ang magkakaroon ng 3 talo, pwede magalaw ang pwesto nila mula number 5 hanggang number 10. Pero actually, number 6 hanggang number 10 yung pinakamalapit ngayon. Base sa standing ngayon, 48 wins on target sa West para makapasok ang Minnesota, OKC, Nuggets at Clippers. Mula playoffs hanggang play-ins yun. Kaya sa next 5 games yun ang critical doon dahil malapit na ang Minnesota at OKC na makuha yung 2 spot sa top 10. Ang naghihiwalay sa number 6 hanggang number 1 ay 15 games. Meron na lang natitirang average na 20 games sa ngayon.